Maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Merry Christmas po at maraming salamat sa iyong panahon upang sa muli tayo sama-sama upang pakinggan ang magandang balita. Ngayon ay 4:30 na po ng umaga, September 23, 2023. Kaya Merry Christmas sa bawat isa. Dito na po tayo sa mga awit 28:2 mga kaibigan. No? So, dito na po tayo. Atin na pong babasahin ang 2. No? Pakinggan mo sana. No? Dito siya to. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Kapag itinataas ko ang kamay ko sa iyong banal na templo. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa pagbantay mo po sa amin kagabi na ikaw po hindi naiidlip at hindi natutulog. Maraming salamat, Panginoon. At kami nagising dahil, Panginoon, inalalayan mo po kami. Lord, salamat sa bagong pag-asa sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Dito mga kaibigan, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Mga kaibigan, sa oras ng peligro, no? Sa oras ng sakuna o kung ano pa mang mga hindi magandang pangyayari, napakaganda at napakabuting tawagan natin ang ating Panginoon. Dahil pag siya ang mag-reinforce sa atin, siya ang tutulong sa atin, walang imposible sa Kanya. So, naalaala natin na mga baha noon. No? So, lalong-lalo na yun doon sa Marikina, no? Sa Provident Bailey's po ba yun? No? So, na baha. Tapos nahirapan yung mga rescuer kasi malakas ang agos ng tubig. No? So, ibig sabihin may limitasyon. So, mayroon namang nag-rescue. Sila ay namatay, no? Dahil sa malakas na agos ng tubig o kung ano pa mang kadahilanan. Kaya mga kaibigan, pasalamat tayo sa mga rescuer kasi isa sa mga isa sa mga kanilang motto ay so that others may live. No? So ibig sabihin na yung objectives lang talaga nila to save yung dapat tulungan upang iligtas yung nasa panganib. No? So, balit, minsan nakalimutan yung safety. No? So, kaya, mga kaibigan, ang pinaka-the best na mag-rescue sa atin ay ang ating Panginoon. Okay, pray natin na ang mga rescuer ay magkaroon ng kaligtasan o safety sila habang sila ay ginagamit ni Lord na sila ang mag-save ng mga tao na nasa panganib. No? So, yan mga kaibigan. No? Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Kapag itinaas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Dito mga kaibigan, sa ating pag-praise and worship. No? So, di ba tinataas po natin ang ating mga kamay, no? Sa praise and worship. O mag-pray tayo, tinataas natin ang ating mga kamay. So, mga kaibigan, yung templo dito, kung saan yung iyong altar, no? O kaya kung saan tayo nagsasamba sa ating Panginoon. Halimbawa sa ating congregational worship, no? Siyempre sa church, no? Tapos kung halimbawa ikaw ay nag-isa, siyempre sa iyong kwarto. Kaya pinakamaganda mga kaibigan, gayahin natin si Abraham, no? Na bawat punta niya sa isang lugar ay kanyang inuuna ay ang altar. No? So sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon po tayo ng pandemic at dito kanyang gisuggest, no? Kanyang girecommend na kapilya sa bawat pamilya at simbahan sa bawat tahanan. So, mas maganda mga kaibigan na sa ating bahay, anumang klaseng bahay, mayroon tayong maliit man o malaki. Dapat mayroon tayong altar, no? Na kung saan doon tayo mag-quiet time, doon tayo makipagniig sa ating Panginoon, doon tayo manalangin, no? Prayer room, no? Sa madaling salita, prayer room. Pag wala naman,
So, siyempre dito sa Metro Manila, isa lang ang lahat, no? Isang kwarto. So, pwede naman na doon mga kaibigan, magkaroon na ng side o kung saan man. Pag nalaman ng halimbawa, member ng pamilya, halimbawa yung tatay ay lumuluhod na para sa prayer, so wala nang magdisturbo sa kanya. Silent mode na ang mga cellphone, wala na kung ano-ano pa, wala na magtawag sa kanya kasi alam na, no? Naalala ko po mga kaibigan yung aking lola. Mayroon siya sariling kwarto si lola, no? Pinaglalaanan ni tita ko ng isang kwarto. So ngayon, kasi ako yung kanyang parang alalay, no? Utusan niya kasi siyempre ako ay apo, doon ako nakitira sa kanila. So tinatawag niya ako kung ano man ang request niya. So ngayon, habang siya ay nagpe-pray, tinatawag ko, hindi sumasagot. Talagang hindi nagpa-disturbo si lola. Tapos alam niyo ba, pagkatapos siyempre sabi niya, nagpe-pray ako, no? Sabi ko, lola, sorry po, sorry. Sabi ko, lola, pasensya gid kasi mga Ilonggo kami, no? Kaya makaibigan, no? So, kahit anong klaseng bahay, maliit man yung ating kwarto, maliit man yung ating boarding house, magdoon tayo sa space, no? Na kung saan makaibigan ay makaano tayo, pag-pray, makipag-niig tayo sa ating Panginoon. O kaya, pwede naman na the whole family, no? So, halimbawa, tapos prayer, tapos sharing na, no? So, yan, no? So, yan minsan ang aking ginagawa sa aking anak na si Cathy, no? Sa kanyang bahay, no? So, nag-aawitan kami kay Lord. Nakikinig yung mga batang-bata pa, no? So, yan makaibigan, tapos Bible sharing, no? Maraming salamat sa mga kaibigan. Merry Christmas sa bawat isa. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, ito ay manatili sa amin habang kami nabubuhay. At Lord, tulungan mo kami na i-type namin ito sa aming cellphone at i-share. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord, na ikaw ang aming saklulo. At Lord, salamat na kami ay makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sa iyong banal na templo. Panginoon, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Bam, isa katakob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus, namin pa yung takapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all at Merry Christmas sa bawat isa.